ikukumpara ang Pilipinas sa Singapore, masakit, pero kailangan natin harapin ang totoo. Hindi ito para mang-insulto, hindi rin para sambahin ang ibang bansa, kundi para makita kung saan tayo nagkamali at bakit sila umangat. Noong dekada 60, mas mahirap ang Singapore kaysa Pilipinas. Maliit ang lupa nila, halos walang likas yaman, walang ginto, walang oil, wala ring malawak na lupang sakahan. Ang meron lang nila ay tao. Samantalang ang Pilipinas noon, tinatawag na isa sa mga may pinakamagandang ekonomiya sa Asia. May lupa, may dagat, may mina, may edukadong mamamayan, at malapit sa trade routes. Kung titingnan mo sa papel, mas lamang dapat ang Pilipinas. Pero ngayon, tingnan natin ang realidad. Sa Singapore, ang ordinaryong mamamayan may maayos na tirahan, may maaasahang transportasyon, may disenteng sahod, at ramdam ang serbisyong binabayaran nila sa buwis. Sa Pilipinas, maraming nagtatrabaho buong araw pero kulang pa rin ang kinikita. Traffic ang nauubos na oras, mahal ang bilihin, at madalas, hindi mo maramdaman kung saan napupunta ang buwis mo. Ang tanong, bakit? Hindi dahil mas matalino ang Singaporean, hindi rin dahil mas masipag sila. Kung sipag lang ang usapan, walang tatalo sa Pilipino. Kahit saan ka pumunta sa mundo, Pilipino ang hinahanap na manggagawa. Ang pagkakaiba, sistema, at pamumuno. Sa Singapore, malinaw ang isang prinsipyo, zero tolerance sa corruption. Kahit gaano ka kataas sa gobyerno, kapag napatunayang nagnakaw ka, tapos ang karera mo, tapos ang reputasyon mo, walang palusot, walang kaalyado, walang next election na lang. Sa Pilipinas, kabaliktaran. Kapag may anomalya, kadalasan nauuwi sa investigasyon na walang kulong, tapos pagkatapos ng ilang taon, tatakbo ulit sa mas mataas na posisyon. Sa Singapore, ang batas ay mas malakas kaysa sa politiko. Sa Pilipinas, madalas ang politiko ang mas malakas kaysa sa batas. Isa pang malaking kaibahan, long-term planning. Ang Singapore, hindi nag-iisip ng 3 o 6 na taon lang. Nagpaplano sila ng 20, 30, minsan 50 taon. Transportasyon, housing, edukasyon, ekonomiya, lahat konektado. Sa Pilipinas, kadalasan ang plano hanggang sa susunod na eleksyon lang. Kapag nagpalit ng administrasyon, palit din ng proyekto, kahit gumagana naman yung nauna. Sa Singapore, ang gobyerno ang